Naalala ko po nung umattend kami kina Pastor Eric sa Sovereign Grace Baptist Church. Nasira din yung isang aircon nila. Gumagana pa naman yung iba. Pero medyo mainit din. So sabi ni Pastor Eric, hindi ko talaga makakalimutan yung kanyang paalala na ito. Sabi niya sa church, basta alalahanin lang ninyo na mas mainit pa sa impyerno. I hope that's comforting para sa inyo. Ang simula pa naman ang sasabihin ko sa sermon, sa introduction, kung may mga bulletin kayo, nakasulat dyan, ang hirap magpahinga. Lalo na kapag walang kuryente at mainit. So kanina papunta sa church, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sabi ko sa asawa ko, salamat sa Panginoon dahil meron ng aircon sa church. Naalala ko kasi yung mahigit 10 taon na walang aircon. Talagang tumatagaktak yung pawis ko sa harap. Salamat sa Panginoon na meron tayong instant na sound system. Karamihan ng mga tao ay hirap magpahinga. Buti pa yung mga bata na mas madali sa kanila yung magpahinga. And kahit na sa atin, siguro marami sa atin sasabihin, Pastor, hindi naman ako nahihirapan talaga na magpahinga. Pero aminin natin na may mga seasons sa buhay natin na we find it difficult to rest. Mayroong ilang mga senyales na nag-i-indicate na hirap tayo magpahinga. Kapag ang ilan sa inyo ay sobra-sobra sa trabaho, o kaya sobra-sobra sa pag-aaral, hirap na hirap kayong huminto kasi kailangan, ang feeling ninyo, kailangan tapusin yung mga bagay na dapat tapusin kahit na nare-realize niyo parang hindi naman talaga natatapos yung mga dapat gawin. You find it difficult to rest kapag hindi ka nakakatulog ng maayos. At least 7 hours a day. O kaya kahit nakapagpapahinga ka, nakakatulog, o kaya wala kang ginagawa, nagbabakasyon, nakaupo ka lang, hindi mo pa rin na-enjoy dahil yung isip mo ay nasa mga trabaho na dapat mong gawin. Of course, when we talk about rest, hindi lang physical na pahinga yung pinag-uusapan dito. Kasi kahit nakaupo ka lang o kaya nakahiga, wala kang ginagawa, di ba may mga oras na nararamdaman natin na pagod tayo sa kakaisip sa maraming bagay. Paano na yan? Wala pang kuryente hanggang ngayon. Paano na yan? Ano nang mangyayari bukas? Paano ko mababayaran yung mga dapat kong bayaran? Of course, it is also a heart issue. Kapag hindi mapakali yung puso natin, kapag kinakabahan tayo, kapag natatakot tayo, o kaya nag-aalala tayo. Merong isang story sa Exodus. When you look at Exodus 16, makita natin na itong mga Israelita ay hirap din na magpahinga. Kung alam natin yung story na mahabang panahon na sila ay naalipin sa Egypt, pero pinalaya na sila, sa wakas ay makapagpapahinga na sila doon sa slave labor na ginagawa sa kanila. Pero kailangan pa nilang mag-travel sa disyerto na higit na mainit kaysa sa nararanasan natin ngayon para makating sila doon sa promised land na yung lupa ng kapahigahan. And then, pinangako sa kanila ng Diyos na ang Diyos yung magkakalob sa kanila ng pagkain at inumin na kailangan nila araw-araw.
At yun ay pagkatapos na sila ay magreklamo sa Diyos. So if you read yung Exodus 16, tapos sinabi nila na mainam pa na bumalik na lang kami sa Egypt dahil doon ay mas masarap yung pagkain. Kaya ang ginawa ng Diyos ay nagpaulan sa kanila ng tinapay at meron ding karne para meron silang may luto araw-araw. E sinabi ng Diyos, nang gagawin lang nila ay mamumulot lang sila ng tinapay. So, ang sabi ng Diyos, sa loob ng 6 na araw, magpapaulan ako sa inyo ng tinapay. Pupulutin lang ninyo. Sa ika-6 na araw ay doble yung ibibigay ko sa inyo, dahil sa ika-7 araw ay wala kayong mapupulot na pagkain. Pero itong mga Israelita ay lumabas pa rin nung ika-7 araw, dahil nagtangka sila na mamulot ng pagkain, pero wala silang nakuha o napulot na kahit isa. So pinagalitan sila ng Diyos. Sabi sa verse 28, sinabi ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan pa kayo susuway sa aking mga utos? Tandaan ninyo na akong si Yahweh ang nagtakda sa inyo ng araw ng pamamahinga. Kaya tuwing ika-6 na araw ay bibigyan ko kayo ng pagkain para sa 2 araw. Sa ika-7 araw ay wala nang lalabas. At mula noon, nagpapahinga na lamang sila tuwing ika-7 araw. Isipin ninyo, bakit kailangan pang utusan ng Diyos yung mga tao? Bakit kailangan pa tayong pilitin o bakit pa tayo kailangang puwersahin na magpahinga? Bakit kaya hirap na hirap tayo na magpahinga? I'll give some reasons. Number 1, kasi nag-aalala tayo na hindi maganda yung mangyayari kung magpapahinga tayo. Sabihin natin, pagka hindi ako nagtrabaho ngayong araw na ito, baka wala na makain yung pamilya ko, baka maputulan na talaga kami ng kuryente. Ikalawa, nagpapahinga tayo kasi masyado tayong bilib sa sarili natin. Na kung magtatrabaho lang tayo ng mabuti, ay wala tayong ipag-aalala. Kaya sabi natin, kailangan kong gawin ito. Maraming mga tao, yung pamilya ko, ay umaasa sa akin, kapag hindi ako magtatrabaho ng mabuti, ay talagang paano na sila? Paano na yung kinabukasan nila? Akala naman natin, sa pagsisikap natin, nakadepende yung lahat-lahat sa kanilang buhay. And yung pangatlo, at pinakaugat ng lahat ng ito, kulang tayo sa tiwala sa salita at gawa ng Diyos. Kaya hindi tayo makapagpahingang mabuti. Tulad ng mga Israelita, hirap tayo na magtiwala na tutuparin ng Diyos yung pangako niya at siya yung gagawa kahit sa mga panahon na huminto tayo sa paggawa. So yung ugat ng hirap na nararanasan natin, why we find it difficult to rest, ay unbelief. Itong unbelief sa puso ng mga Israelita, na nakita natin sa Exodus 16, na later on, pagdating sa story sa Numbers, ay makita natin na itong unbelief sa heart ng mga Israelites ay naging dahilan kung bakit sa halip na mahigit 1 taon lang na sila ay maglalakbay para makarating na sila dun sa Canaan, sa Promised Land, ay nadagdagan pa yon ng 38 years. Dahil hindi sila nagtiwala na sila ay sasamahan ng Diyos. Pero siyempre, tapat ang Diyos sa kanyang pangako na ibibigay niya sa kanila yung lupaing iyon. Kaya yung ikalawang henerasyon, pagkatapos na mamatay na yung mga magulang nila after 38 years, ay inaabangan pa rin nila yung lupa na ibibigay sa kanila ng Diyos. And siyempre, ang gusto ng Diyos, ang gusto ni Moises, na itong younger generation ay hindi matulad sa mga magulang nila, kaya isinulat yung Genesis. Kaya pinag-aaralan natin yung Genesis chapter 1, at ngayon ay simula ng chapter 2, na unang isinulat sa mga Israelita na malapit na pumasok sa Promised Land, at yung dahilan is to bolster, to strengthen their confidence in God. Na kung ano yung sinabi ng Diyos, yun yung gagawin niya. Na ang Diyos ay makapangyarihan na gumagawa sa kanila, na ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa kanila nung sila ay
iligtas mula sa pagkakaalipin sa Ehipto, ang tatapos ng ang gawa ng Diyos hanggang sila ay makating sa Promised Land. Of course, hindi lang yung pagod ng katawan sa paglalakbay na mahabang panahon yung pinag-uusapan dito. Kapag nandun na sila sa Promised Land, ang gusto ng Diyos ay matagpuan nila yung kapahingahan na hinahanap at kailangan ng puso nila. And that's the rest we need. Yes, kailangan natin ng physical rest, bawat isa sa atin. But more than that, we also need heart or spiritual rest. And so para matutunan natin, para maturuan yung puso natin kung paano tayo makapagpapahinga sa Diyos, ay mahalaga na pagtuunan natin ang pansin yung sinasabi sa Genesis chapter 2, verses 1 to 3. Na ito yung istorya pagkatapos ng 6 na araw na paglikha ng Diyos. Sabi sa verse 1, sa salin ang Biblia, nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Na ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa at nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawaing kanyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal. Sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. So dun sa tatlong verses na yon, ay merong nais ang Diyos na ituro sa atin kung paano magpahinga. Para matutunan natin yon, titigan natin una, or we will answer yung 3 questions. Ano yung espesyal doon sa ikapitong araw? So we look at the story. And then pangalawa, ano yung itinuturo sa atin ng Diyos tungkol sa kanyang sarili doon sa ginawa niya sa ikapitong araw? So that's theology. And then pangatlo, pag-usapan natin, ano naman ang kinalaman nito sa buhay natin ngayon? So we'll talk about life application. So tingnan muna natin yung text natin na ito ay bahagi ng storya na ang simula ay Genesis 1. Na yung ending ng portion na yon ay hindi sa verse 31 ng Genesis 1. Ang ending nun ay sa Genesis chapter 2, verse 3. Kasi pagdating sa verse 4, sinabi ng author na si Moises, these are the generations of. Na pag titingnan niyo yung Genesis, 10 beses binanggit yung structural formula na yon na nag-i-indicate na bagong section na yung tatalakayin o ikukwento ni Moises. Nasa Genesis 1 to 11 pa lang sa series natin ay 6 na beses na natin na makikita. And so dahil ito yung ending na unang bahagi ng Genesis, so yung ikapitong araw ay espesyal. Hindi ito ordinaryong araw. Hindi ito katulad ng una hanggang 6 na araw. So yung question, ano yung espesyal sa ikapitong araw? Sa commentary ni Kenneth Matthews sa Genesis 1 to 11, nagbanggit siya ng 5 kung bakit ito espesyal. Number 1, nakalagay ito sa handout ninyo. First reason, wala itong introductory formula na katulad ng bawat isa sa 6 na araw. Napansin ninyo? Every day, sa day 1, paano nagsimula yon? And God said. Day 2, ganun din. Hanggang day 6, ganun din. Pero sa day number 7, ay walang and God said. Hindi kailangan yung creative word ng Diyos kasi tapos na yung kanyang nilikha. Yung dating walang anyo, ay meron ng anyo. Yung dating walang laman, ay meron ng laman. Kaya sinabi sa dulo ng chapter 1 na very good yung lahat ng nilikha ng Diyos. Pangalawa, wala yung usual closing refrain. So yung simula ng bawat araw and God said. Yung nasa dulo ng bawat araw, ano yung nakasulat? And there was evening, and there was morning, the first day. And then ganun din, the second day, hanggang the 6th day. Sa 7th day, mayroon ba kayo makikita sa verse 3 na sinabi, and there was evening, and there was morning, the 7th day? Wala. Na nag-i-indicate ito na sa plano ng Diyos, yung ikapitong araw
ay walang katapusan. Yung pahinga na tinutukoy dito ay perpetual or forever rest na nais ng Diyos para sa lahat ng nilikha. And of course, alam natin yung story sa Genesis 3 na nagkaroon ng disruption dahil sa kasalanan ng tao, pero hindi ibig sabihin na nasira ng tuluyan yung plano ng Diyos, as we will see later on. Pangatlo, bakit espesyal yung seventh day? Ito lang yung araw na binasbasan at ginawang banal ng Diyos. Sabi sa verse 3, "So God blessed the seventh day and made it holy." Ibig sabihin, meron itong significance na higit sa unang 6 na araw. Pag sinabing holy, ito ay set apart na kabukod. Set apart from ordinary use. Na hindi katulad ng unang 6 na araw. And this is the basis ng fourth commandment. Diba sabi sa Exodus 20 verse 8, "Remember the Sabbath day," 7 araw, "to keep it holy." Bakit daw sila magpapahinga sa 7 araw? 6 na araw kayo magtatrabaho, sa 7 araw, wala kayong gagawin. Sabi sa verse 11, "Sapagkat sa loob ng 6 na araw," referring to Genesis 2, "ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroon at nagpahinga sa 7 araw. Kaya binasbasan ng Diyos ang araw ng Sabat at ginawa itong banal." Number 4. Hindi tulad ng unang 6 na araw, yung salitang 7 araw, ilang beses binanggit sa verses 2 and 3. Ilan? 3 beses. Plus yung 2 pronouns na tumutukoy din sa 7th day. So, 5 times. On the 7th day, God finished His work. And He rested on the 7th day from all His work. So, God blessed the 7th day and made it holy because on it. So, paulit-ulit. Tapos kung nakakaintindi tayo ng Hebrew, ay itong verse 2 at verse 3 ay merong 3 linya. Na bawat linya ay merong 7 words. At sa bawat linya na yon, ang nasa gitna ay yung salitang 7th day. 7 sa Hebrew. Nasa gitna ng first line. Nasa gitna ng second line. Nasa gitna ng third line. Na nagpapakita, pag paulit-ulit, tapos nasa gitna, ibig sabihin, this is really, really important. Na hindi natin dapat baliwalain. So, panguli, number 5, yung 7 araw ay walang kaparis na araw. Napansin niyo yung pattern sa day 1, merong gagawin ng Diyos, meron siyang ihuhugis sa creation, and then day 4, lalagay niya ng laman. So sa day 2, meron siyang ginawa, tapos sa day 5, nilagay niya ng laman. Sa day 3, meron siyang ginawa, sa day 6, nilagay niya ng laman. Pero yung 7th day ay walang kaparis na araw na nag-indicate yung pattern na itong unang 6 na araw ang ending, ang katapusan, ang destination, ang end goal ay yung 7th day. So yun yung mga dahilan kung bakit espesyal yung 7 araw. Now, second question, and more important question. Ano may matututunan natin tungkol sa Diyos? Dito sa 7 araw, anong gusto ng Diyos na ituro tungkol sa kanyang sarili? We will focus sa 3 key words. So may mga blanks dyan, na yung 3 key words na paulit-ulit na binanggit sa text natin. So yung first word ay work o gawa. Yung second word ay finish or tapos. And then yung third word ay rest or pahinga. So unahin natin yung first word, work. So yung una ay tungkol sa gawa ng Diyos. 3 beses binanggit yung salitang work. Na yon ay tumutukoy hindi sa ginawa ng Diyos sa 7 araw. Dahil walang ginawa ang Diyos sa 7 araw na katulad ng ginawa niya sa unang 6 na araw. So yung work na tinutukoy dito ay yung work of creation na ginawa ng Diyos sa unang 6 na araw. Nang 7 araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa. Sa ESV, His work that He had done.
At nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawaing kanyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal, sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. So paulit-ulit, gawain ng Diyos, gawain ng Diyos, gawain ng Diyos. So bago natin pag-usapan yung pahinga, mahalagang pag-usapan muna natin yung trabaho o gawain. Dahil nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, hindi pagkatapos na siya ay magpahinga din sa una hanggang 6 na araw. So kapag pinag-uusapan natin yung pahinga, hindi ito yung pahinga na araw-araw wala kang ginagawa. Ito yung pahinga pagkatapos ng trabaho na dapat gawin. Dahil kung wala kang ginagawa, hindi ka nagtatrabaho, pahinga ka lang ng pahinga, mas nakakapagod yun. And that doesn't reflect who God is. Di ba, we are created in the image of God. Ibig sabihin, isa sa dahilan bakit nagpahinga ang Diyos is for us to reflect His image at matuto tayo na magpahinga pagkatapos na magtrabaho. Kapag tayo ay hindi nagtatrabaho na mabuti, kapag sinabi ko nagtatrabaho, hindi lang yung nagtatrabaho na meron kang sweldo. If we work, ginagawa natin yung dapat gawin, we reflect the image of God. At makita natin dito na yung trabaho na tinutukoy dito ay yung gawain ng Diyos sa paglikha sa lahat ng bagay. Kapag hindi gumawa ang Diyos ng kanyang trabaho sa unang 6 na araw, ano mangyayari? Wala. Wala ang isa mang bagay sa nilikha ng Diyos. Wala ni isa man sa tao. Wala tayong buhay kung wala yung gawa ng Diyos. So, ibig sabihin, nakasalalay ang lahat sa gawa ng Diyos sa paglikha. So by implication, nakasalalay rin ang lahat sa gawa ng Diyos, hindi lang sa paglikha, kundi maging sa kaligtasan. Nung sinabi sa 7th day na nagpahinga ang Diyos, ibig sabihin ba noon ay tumigil na ang Diyos sa paggawa? Na wala na talaga siyang ginawa sa araw na yon, mula sa araw na yon? No, of course not. Tumigil siya sa paggawa sa paglikha. Pero hindi siya tumitigil sa kanyang paggawa sa probidensya na tumutukoy sa nagpapatuloy na gawa ng Diyos na inaalagaan niya, iniingatan niya, ginagabayan niya ang lahat ng kanyang nilikha at pinamamahalaan ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa kasaysayan para matiyak ng Diyos na lahat ng mangyayari ay ayon sa kanyang plano at layunin. Kung titigil ang Diyos sa paggawa, sabi sa Psalm 104 verse 29, binasa natin kanina yan sa simula. Kapag titigil ang Diyos sa paggawa, lahat tayo ay malalagutan ng hininga. Lahat tayo ay mamamatay. Di ba sabi sa Colossians 1:17, Hebrews chapter 1 verse 3, ano sabi doon tungkol sa anak ng Diyos, sa Panginoong Jesucristo? Na siya yung namamahala sa lahat ng nilikha ng Diyos, and He sustains the universe by the word of His power. Kung ang anak ng Diyos ay hihinto sa kanyang gawa, sa kanyang salita, ano mangyayari? Magkakabanggaan ang lahat ng mga planeta, lahat ay magkakagulo, at lahat ay maglalaho na parang bula. We owe our existence sa patuloy na gawa ng Diyos sa paglikha, sa providensya, and of course, also in our salvation. Hindi tumitigil si Kristo sa paggawa ng gawain ibinigay sa Kanya ng Ama. Sabi sa John chapter 5, verse 17, ang aking Ama ay patuloy sa Kanyang gawain hanggang ngayon, at gayon din ako. So, hindi kailangan ng Panginoon ang araw ng pahinga. Parehong patuloy sa paggawa yung Diyos Ama, Diyos Anak, and of course, Diyos Espiritu, na isang gawain para tayong mga makasalanan ay maligtas. Naparito si Kristo para gawin yung gawain na ipinapagawa sa Kanya ng Diyos. Meron ba sa atin na meron ba tayong ginawa para tayo ay magkaroon ng buhay? Wala. Ibig sabihin, hindi rin sa gawa natin nakasalalay yung pagkakaroon ng bagong
buhay. We are absolutely dependent on Christ's work and the Father's work and the Spirit's work for our salvation. Diba kaya naparito si Kristo? Sabi niya sa mga disciples niya sa John chapter 4 verse 34, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya. Merong gawain ang Diyos, tatapusin niya. Merong gawain si Kristo, tatapusin niya. And that brings us to sa second key word sa passage natin, yung salitang finish. Ang gawa ng Diyos ay tatapusin niya. Yun yung isa sa significance ng seventh day. Walang sinisimulang gawain ng Diyos. Katulad natin, madalas nagsisimula tayo pero hindi natin tinatapos. Walang sinisimulang gawain ng Diyos na hindi niya tatapusin. Walang project ng Diyos na kanyang i-abandon. So yung salitang tapusin, you remember yung binasa natin kanina, John 4:34, nasabi ni Christ, tatapusin niya yung pinapagawa sa kanya. Yung word na tapusin ay galing sa salitang Greek na telos. Telos. Na tumutukoy sa pagiging tapos, kumpleto, o perpekto. Ito yung salitang ginamit sa Genesis 2:1-2 sa Greek translation ito. Yung Old Testament, karamihan ng Old Testament sinulat sa anong lengguwahe? Hebrew. Pero after a few hundred years, before yung writing ng New Testament, merong nag-translate itong Hebrew Old Testament sa Greek. So ito'y tinatawag na Septuagint or LXX, Roman numeral 470, dahil 70 yung, at least 70, yung involved sa translation ng Hebrew Old Testament. So sa LXX, or Greek translation ng Genesis 2, yung word na ginamit sa thus the heavens and the earth were finished ay galing sa salitang, yung finish, galing sa salitang telos. And all the hosts of them. And on the seventh day, God finished. Galing sa salitang telos. Finish His work that He had done. So nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw dahil tinapos na niya ang kanyang gawain sa loob ng 6 na araw. Ibig sabihin, wala nang dapat gawin. Tapos na. Wala nang kailangang iretoke kasi maganda na. Wala nang kailangang balikan. Wala nang naiwang trabaho. Kumpleto na. So of course, ang pinag-usapan natin dito ay yung work of creation. Pero dahil sa kasalanan, meron pang hindi natatapos na gawain ng Diyos na one day He will bring to completion. One day He will bring to perfection yung restoration ng kanyang created order. Pero yun din ay tiyak na tatapusin niya. Kung yung kanyang creation ay tinapos ng Diyos, yung work of creation, ibig sabihin yung work of recreation ay tatapusin din ng Diyos. So ang natapos na gawa ni Kristo, para bayaran yung mga kasalanan natin ay matibay na ebidensya to support yung sinasabi ko na tatapusin ng Diyos yung kanyang sinimulang gawain. Kapag napakinggan ninyo yung high priestly prayer ni Christ sa John 17 verse 4, sabi niya sa Diyos Ama, Father, I glorified you on earth having accomplished. Wala ninyo kung saan galing Greek word yung accomplish. Telos. The work that you gave me to do. So sinabi niya yon bilang pagtanaw doon sa mangyayari a few hours from his prayer na siya ay ipapako sa krus, aakuin niya yung kasalanan natin, babayaran niya yung parusa na dapat para sa atin, and He will accomplish the work God gave Him. Nung siya ay nakapako sa krus, isa sa 7 mga huling salita na sinabi niya, at yung huling salita na sinabi niya, bago siya malagutan ng hininga, ay yung salitang, it is finished. Tapos na. Sa Greek, yung finished ay tetelestai, na galing sa root word
na telos. Finished. Tapos na. Kumpleto na. Perfecto na. Sapat na yung ginawa ni Kristo. Ibig sabihin, wala ka nang ibang dapat gawin. Wala ka nang dapat idagdag. Wala kang dapat ayusin. Wala kang dapat gawin para may ambag sa ginawa ni Kristo. Wala kang dapat pagtrabahuhan para makuha yung pagpapatawad ng Diyos. Wala kang dapat pagtrabahuhan para makuha yung pagtanggap ng Diyos. Wala nang dapat gawin. Kasi sabi na ni Kristo, it is finished. Yes, alam natin. In terms of our sanctification, hindi pa tapos ang Diyos. Kasi mayroon pang natitirang kasalanan sa atin, and God will not stop hanggat may natitira pa na kahit isang kasalanan sa atin. We're looking forward to that day of our glorification. Now we will be fully like Christ. And yung confidence natin, natatapusin din ng Diyos yung kanyang sanctification sa atin. Yes, marami pa tayong pagdadaan ng hirap on the way to glory. Pero nandun yung confidence natin na katulad ni Apostol Pablo, natatapusin ng Diyos. Ano sabi niya sa Philippians chapter 1 verse 6? Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin. Hulaan ninyo kung saan galing na Greek word, yung lulubusin. Telos. Tatapusin. Kukumpletuhin. Hanggang sa araw ni Yesu Cristo. So yung significance ng work, finish, and then ano yung third key word? Rest. Pahinga. Ito mga Israelita na unang bumasa ng Genesis, ganito rin yung maiisip nila. Ganito rin yung magiging confidence nila na yung sinimulang gawain ng Diyos sa pagliligtas sa kanila sa Egypt ay tatapusin ng Diyos hanggang makating sila sa Canaan, sa Promised Land. Yung Promised Land, alam ba ninyo na yon ay tinatawag din na hindi lang lupang pangako, kundi lupa ng kapahingahan, a land of rest. Binanggit yun ni Moises sa kanyang huling sermon sa Deuteronomy chapter 12, verse 9 and verse 10. Tapos nung si Joshua na, namatay na si Moises, si Joshua yung pumalit, ipinaalala yon sa kanila ni Joshua. Sa Joshua chapter 1 verse 3, na yung lupa na yon ay lugar ng kapahingahan na ibibigay sa kanila ng Diyos. And isa ito sa significance. Bakit binigyang diin sa teksto natin yung tungkol sa pahinga o rest ng Diyos? Hindi ba kayo magtataka? Kapag binabasa ninyo yon, bakit nagpahinga ang Diyos? Sabi sa verse 2, nagpahinga ang Diyos siya na ikapitong araw. And sabi sa verse 3, sapagkat sa araw na yon ay nagpahinga ang Diyos. God rested. So yung salitang nagpahinga ay galing sa root word na Sabbath. Nagpahinga ang Diyos dahil ba hinihingal na siya. Kailangang ma-refresh muna. Nagpahinga ba ang Diyos dahil napagod siya? Ang dami kong ginawa. Of course not. We have a good theology. Kapag sinasabi natin God is Almighty, ibig sabihin God is infinite in power. Kapag nilikha ng Diyos yung araw o yung mundo, walang katiting o kapiranggot na enerhiya o lakas na nababawas sa Diyos na kailangan i-replenish. He's abundant in power. Sabi sa Psalm 147 verse 5. Isaiah 40 verse 28, itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos. He's the everlasting God. Siya yung lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod. So kapag napapagod ka, yon ay paalala na hindi ka God Almighty. And sabi pa sa Psalm 121 verse 4, ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Wag ninyong gagawing dahilan. Ang Diyos nga hindi natutulog, palaging gising. Kaya ayaw ninyong matulog. At ilang oras lang kayo
natutulog. We are not God. Yes, we are called to reflect God sa kanyang trabaho, sa kanyang pagpapahinga. Pero maliwanag dito sa seventh day na nagpahinga ang Diyos, hindi dahil kailangan ng Diyos na magpahinga. Nagpahinga ang Diyos dahil tapos na yung kanyang ginawa sa paglikha. So literally, ibig sabihin ng Sabat ay tumigil sa gawain. Tumigil sa trabaho. Ito yung root word ng Sabat. Double B, S-A-B-B-A-T-H, Sabat, na tumutukoy sa ikapitong araw, na araw ng pamamahinga na sinabi ng Diyos sa Israel na dapat nilang alalahanin. Na magtatrabaho sila ng 6 na araw tulad ng Diyos nagtrabaho ng 6 na araw. Sa ikapitong araw sila ay magpapahinga tulad ng Diyos na nagpahinga sa ikapitong araw. And yun yung isa sa significance na we are created in the image of God. Katulad ng Diyos na nagtrabaho, kaya tayo nagtatrabaho. Katulad ng Diyos na nagpahinga, kaya tayo nagpapahinga. But more than that, hindi lang yung salitang pagpapahinga, hindi lang ito tumutukoy, hindi lang ito para huminto tayo sa karaniwan nating ginagawa. Di ba kanina binanggit ko yung 7th day? Yun yung panghuli. Wala nang tinukoy dito na sa ika-8 araw, ganito naman yung nangyari. Ibig sabihin, ito na yung ending. Ito na yung destination. Ito na yung final goal na nagpapaalala sa atin na nilikha ng Diyos ang tao hindi para magtrabaho hanggang mamatay kayo kakatrabaho. No. Yung end purpose, yung end goal why God created us, higit sa lahat ay yung masumpungan natin, yung kapahinga natin sa Diyos. Kung papansinin ninyo yung ending ng Exodus, di ba yung pinagawa ng Diyos sa kanila yung tabernacle? Pinagawa kay Moises. Na yung tabernacle na yon, yung magiging dwelling place or resting place ng presensya ng Diyos para makasama yung Israel. Tapos binanggit sa Exodus 40, verse 33, kahawig nung nakita natin sa Genesis chapter 2, sabi dito, may trabaho si Moises, meron siyang dapat likain o i-create yung tabernacle o gawin. Sabi sa Exodus 40 verse 33, natapos ni Moises, nasasali ng LXX or sa Greek, yung natapos ay telos. Natapos si Moises ang lahat ng ipinapagawa sa kanya. Natapos na. Nasaan yung pahinga? Doon sa sumunod na verse, the glory of Yahweh filled the tabernacle. Ito yung glory ng Diyos, ito yung presensya ng Diyos na sasama sa kanila sa buong paglalakbay nila sa wilderness hanggang makating sila sa promised land. Na nagtuturo sa kanila na yung kapahingahan na dapat nilang abangan. Hindi yung meron na silang lupain, meron na silang sariling bahay na itatayo doon sa Canaan. Yung kapahingahan na hinahanap nila ay wala sa kondisyon sa paligid nila, yung wala na silang kaaway, wala na silang iintindihin na mag-oppress sa kanila. Yung kapahingahan na hinahanap nila ay matatagpuan nila sa presensya at pagsama ng Diyos sa kanila. Dahil kung hindi sila sasamahan ng Diyos, kung hindi sila magtitiwala sa pangako ng Diyos, na sasamahan sila ng Diyos, tulad ng first generation ng Israel, hindi nila mataranasan yung kapahingaan ng Diyos. Kaya namatay na sila doon pa lang sa disyerto. Ito yung sabi ng Diyos sa unbelieving Israelites. Sa Psalm 195 verse 11, they shall not enter my rest. Hindi sinabi ng Diyos, they shall not enter the land of rest. Ang sabi ng Diyos, they shall not enter my rest. Naalala ninyo, sa series natin sa Hebrews, na binanggit din ito ng author ng Hebrews, yung Psalm 95, para magbigay ng warning na kung hindi ka sasampalataya kay Kristo, you will not enter God's rest. And sinabi niya sa Hebrews 4 na
ultimately, hindi kay Joshua, sa Greek ay Jesus, matatagpuan yung tunay na kapahingahan. Sabi sa verse 8 and 9, verse 9, na meron pang Sabbath rest for the people of God. At yon ay matatagpuan natin sa true and better Joshua. Ang pangalan ay Jesus. Jesus. Or Yeshua sa Hebrew. And we cannot find rest outside of Christ. Si Kristo yung gumawa ng trabaho na ipinapagawa sa kanya ng Diyos. Yung trabaho na binigay ng Diyos kay Adan, hindi niya ginawa. Pag-aaralan natin next week. Yung trabaho na binigay sa atin ng Diyos na sumunod sa kanyang mga utos, hindi natin ginawa. Pero lahat ng trabaho na ibinigay ng Diyos Ama sa Diyos Anak, na siya ay nagkatawang tao, lahat yun ay ginawa niya. Telos, perfectly, completely. Sinabi niya, it is finished. Tetelestai. Yun ang dahilan kung bakit matatagpuan na natin ang kapahingahan na hinahanap natin dahil tinapos na ni Kristo yung gawa na dapat gawin. So ito yung theology na matututunan natin dito sa significance na nagpahinga ang Diyos. Ito yung summary ng theology ng buong text na pinag-aaralan natin. Sa Diyos lang natin matatagpuan ang kapahingahan sa pamamagitan ni Kristo na ating tagapagligtas. Si Kristo lang ang ating tanging kapahingahan. Anong kinalaman nito sa buhay natin? Or ano ngayon yung dapat nating gawin in response sa tinuturo sa atin ng Diyos sa seventh day? Paano natin matututunan na hanapin yung ating kapahingahan kay Kristo? Magbibigay ako ng 5. So I'll end with these 5 key applications. Number 1, alalahanin mo palagi ang pinakalayunin or chief end ng buhay. Pinakalayunin. Yes. Mahalaga na matutunan natin na nilikha tayo in the image of God. Yun yung essence ng pagkatao natin. Na hindi yung nagpapakita ng dapat nating gawin. O ano yung purpose? Ano yung dapat nating gawin sa buhay? Pero kapag pinakalayunin or chief end yung pinag-uusapan, ito yung tinatawag na teleology. Galing sa word na telos. Ano yung chief end? Ano yung dulo ng buhay natin? Hindi lang yung maging tama yung iniisip natin tungkol sa Diyos, tungkol sa buhay. That's theology. Siyempre, mahalaga yun. Mahalaga yung theology. Hindi lang para maging tama yung ginagawa natin, para alam natin kung ano yung tamang gawin at iiwasan natin yung mga maling gawin. Yung pinakalayunin or chief end ng buhay ay yung masagot natin yung tanong na ano ba yung tamang dapat paglagyan ng puso natin? Is our heart in the right place? Ang puso ba natin ay nasa tamang kalalagayan? Natatagpuan yung kapahingahan sa Diyos. Kaya binasa natin kanina sa prayer ni John, yung first few lines sa sinulat ni Augustine more than 1,500 years ago, yung Confessions, na kanyang spiritual autobiography, ay sinulat niya in a form of prayer to God. Sabi niya sa isang line doon, sabi niya, Lord, you have made us for yourself, and our hearts are restless till they find their rest in you. Panginoon, nilikha mo kami para sa iyong sarili. At ang puso namin ay hindi kailanman mapapanatag hanggat hindi nito natatagpuan ang kapahingahan sa iyo. Sinabi rin ni Augustine, nagbigay siya ng evidence from science
na kapag ang isang bagay ay wala sa intended position nito, nagiging restless yung isang bagay. Halimbawa, sabi niya, yung apoy, ang position nito, ang movement nito, papataas. Naturally. Yung bato, kapag inihagis mo, dahil sa law of gravity, saan mapupunta? Sa baba. Dahil sa law of density, or magkaibang density ng langis, kapag binuhos mo yung langis sa tubig, saan mapupunta yung langis? Sa itaas. Kapag yung langis ay binuhusan mo ng tubig, saan mapupunta yung langis? Sa itaas pa rin. And then, we know this by experience. Sabi ni James K.A. Smith, mayroon akong binabasang book, ang title, You Are What You Love. Sabi niya na, we know this by experience. Kapag init ka na at nag-swimming ka sa 8 waves o kaya sa Galilee, sarap mamaya. Punta tayo, buong church. Tapos meron kang floater. Pag nilubog mo yung floater, di ba, restless yang sa ilalim? Walang ibang gagawin niya kundi pumunta sa itaas. At pagdating sa itaas, saka lang mapapahinga at mapapanatag. It's the same thing with our hearts. If we are finding our rest sa mga bagay na hindi naman para doon tayo nilikha ng Diyos, we are restless. Yung puso ng tao ay magiging at rest lang kung ito ay nasa Panginoon. Hindi pag marami kang pera, hindi kapag napangasawa mo na yung matagal mo nang pinagpe-pray, hindi kapag nagkaroon ka na ng mga masunurin ng mga anak, mababait ng mga anak. Our hearts will only find rest if we are in Christ. If we are enjoying the presence of God sa buhay natin. Di ba sabi sa unang tanong ng Westminster Shorter Catechism, what is the chief end of man? The chief end of man is to glorify God and to enjoy, to find rest in God forever. Hindi lang tuwing ikapitong araw. Number 2, alalahanin mo na ang Diyos na lumikha sa iyo ang patuloy na gumagawa sa buhay mo. Kaya, dahil doon, maglaan ka ng sapat na oras at araw ng pahinga. Katulad sabi ko, hindi ka nilikha ng Diyos para magtrabaho na magtrabaho. Dahil hindi natutulog ang Diyos, ibig sabihin, pwede at dapat kang matulog at least 7 hours a day. Dahil hindi tumitigil ang Diyos sa pagtatrabaho and in providing for everything we need, pwede at dapat kang magpahinga ng isang araw at least sa loob ng isang linggo. Dahil hindi tumitigil ang Diyos sa pagtupad sa kanyang pangako to provide for everything we need, ibig sabihin, makapagpapahinga tayo na walang inaalala dahil alam natin na ang Diyos ang may hawak ng bawat araw natin. Sabi sa notes ng ESV Gospel Transformation Bible, higit na maraming magagawa ang Diyos sa 6 na araw na meron tayo para magtrabaho sa isang linggo kaysa sa 7 araw na tatrabahuhin natin at hindi tayo magpapahinga. So you ask yourself yung question, nahihirapan ka bang magpahinga? And then you ask your heart another question, nahihirapan ka ba na magtiwala sa Diyos na nagsabi sa iyo, nag-utos sa iyo, na magpahinga ka? Number 3, of course, hindi lang physical rest yung pinag-uusapan natin dito. Hindi lang naman sinabi ng Diyos na sa pag ikapitong araw na, mahiga ka lang, matulog ka lang, wala kang gagawin kahit ano. More than physical rest, the Lord is calling us to spiritual rest. So number 3, alalahanin mong hindi mo masusumpungan ang tunay na kapahingahan ng hiwalay kay Kristo. Kung ikaw ay hirap na hirap magpahinga, this is not just a physical problem.
This is a heart problem. Yes, aware tayo na may mga physical conditions na some of us will really find it hard to rest. Pero ultimately, this is a heart problem. Dahil ang Panginoong Yesus, hindi niya kailangan magpahinga, pero nung siya ay naging tao, syempre, nagkaroon siya ng limitations ng pagiging tao na napapagod, hinihingal, nauuwaw, nagugutom. Siya mismo ay kailangan niyang matulog, kailangan niyang magpahinga at hindi magtrabaho. Remember yung story na mayroong bagyo tapos alalang-alala na. Hindi na mapakali yung mga disciples niya na doon sa bangka tapos nakita nila na yung Panginoong Yesus ay mahimbing na natutulog, siguro naghihilik pa habang bumabagyo doon sa dagat. He can rest as a human being. At si Kristo rin, yung nag-aanyaya sa atin to find our rest in Him. Sa eksena na yun, di ba? Sa isang salita lang niya, pinatigil niya yung bagyo. Pinatigil niya yung hangin. Pinakalma niya yung dagat. And then, nanawagan siya sa mga tao. Mga tao na pagod na not just physically, but spiritually. Yung mga tao na hindi mapakalma yung kanilang isip tsaka yung puso. Yung mga tao na hindi na alam kung ano yung gagawin. Na nasubukan nila yung iba't ibang relasyon pero hindi pa rin sila napapahinga. Nasubukan na nila yung sinabi ni Solomon sa Ecclesiastes na magpayaman. And then na-realize nila na they cannot find rest sa dami ng pera nila. Kahit na naka-fully air-condition yung buong bahay nila, hindi sila makatulog ng mahimbing. They cannot find rest. And the Lord is calling every one of us to find our rest in Him. Diba sabi niya, Matthew 11, 28, 29, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan, lubhang nabibigatan, sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. We cannot find the rest we are looking for. We cannot find the rest we need outside of Christ. Only Jesus is our rest. Number 4. So alalahanin natin palagi yung natapos ng ginawa ni Kristo sa krus para sa atin. Isang dahilan bakit hindi tayo mapahinga kasi lalo na in terms of spiritual unrest, yung matingin natin na I need to work hard to gain God's approval, to gain God's love. Pero natanong pa natin sa sarili natin, when will our work be ever enough? Ito yung good news sa atin. Sapat yung ginawa ni Kristo sa atin. Yun yung pangawakan natin. Yun yung kakapitan natin. At yun yung palagi natin aalalahanin. That's why we gather every Lord's Day. Hindi ito yung Sabbath day, dahil yun ay ikapitong araw. We gather every first day of the week. Tulad ng ginagawa ng mga early Christians. Because on the first day of the week, Jesus rose again from the dead. Na sinasabi sa atin, wala na tayong dapat gawin dahil tinapos niya na. So we gather every Sunday to remind ourselves na tinapos na ng Diyos yung gawain ng kanyang paglikha sa atin, tinapos na ng Diyos yung kanyang gawain ng pagliligtas sa atin through the Lord Jesus Christ. We remind each other sa mga songs na kinakanta natin, sa mga prayers na naririnig natin, sa sermon na napakinggan natin, we make it a goal that every Sunday you will hear the gospel over and over again. That's why we also celebrate the Lord's Supper. Every second and fourth Sunday of the month.
para alalahanin yung it is finished work ni Christ at para abangan yung muling pagbabalik ni Kristo para sa atin. That's number 5. Abangan mo ang walang hanggang kapahingahang mapapasayo sa pagbabalik ni Kristo. Yun yung excitement na binibuild sa heart natin ng Lord's Day gathering natin every Sunday. Yun yung excitement na binibuild sa heart natin when we celebrate the Lord's Supper. We don't just look back sa ginawa ni Christ. When we remember the gospel, we also look forward sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Na dating ang araw na yung tahanan ng Diyos, God's resting place, yes, nasa atin individually bilang mga Kristiyano, nasa atin corporately as a church, pero one day, the whole earth will be God's resting place. When Jesus returns, sabi sa Revelation 21, verse 3 and 4, ang tahanan ng Diyos, God's resting place, ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya magiging Diyos nila at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Tapos na yung iyakan sa araw na yon. Wala nang kamatayan, tapos na. Wala nang dalamhati, tapos na. Wala nang pagtangis, tapos na. Wala nang paghihirap, tapos na. Sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Tapos na. That's the end. That's the end that never ends para sa atin. If you're in Christ, if you are outside of Christ, and some of you hanggang ngayon ay outside of Christ, pinarinig nyo kanina, sinabi ko na mas mainit pa sa impyerno, na pwede nating tawanan kapag narinig natin. Kapag dumating yung araw na yon, for those of you who are in Christ, who are outside of Christ, yun yung miserableng buhay na walang katapusan. The worst is yet to come para sa inyo. Kapag hindi nyo natutunan to find your rest in Christ every day, sa ginawa niya sa krus para sa iyo, you will never ever find the rest you need forever. That's why we remind you of the gospel over and over again. At andun yung panawagan namin, don't ever put your trust sa ginagawa mo. Don't put your trust na nagsisimba ka, nakikinig ka ng sermon, nagbibigay ka sa offering, as if yung kaligtasan mo ay nakasalalay sa maiaambag mo sa ginawa ni Kristo. That is enough. That is already perfect. Tapos na yung ginawa ni Kristo. Kaya for us who are in Christ, yes, napapagod po rin tayo. Dahil sa kasalanan. Dahil sa struggle natin sa kasalanan. Because of suffering dito sa fallen world na tinitira natin ngayon. Pero we're looking forward to that day na finally we will find yung rest na hinahanap ng puso natin. We will rest forever and ever with Christ. Revelation 14:13. Hindi tulad ng mga wala kay Kristo na sinabi sa verse 11 na walang kapahingahan araw at gabi. Sa mga na kay Kristo, sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa. Oh, what day of rest that will be. Yung kapahingahan, inahanap natin, hindi matatagpuan sa Sabbath day, hindi matatagpuan kapag Sunday, hindi matatagpuan sa loob ng church. Yun ay matatagpuan lang natin kay Kristo and it will be ours for all eternity. So kung sinasabi ng puso mo, ang hirap magpahinga, alalahanin mo na yung buhay natin, yung kaligtasan natin, hindi nakasalalay sa gawa natin, kundi sa natapos ng gawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Alalahanin mo na tinapos na ng Diyos yung dapat niyang gawin. Natatapusin niya yung mga kailangan pang gawin to complete our salvation. At alalahanin mo na kay Kristo lang matatagpuan yung tunay na kapahingahan. And we can say, not just today, we can say, at the end of our life,
Kapag tayo ay nag-aagaw buhay na at malalagutan na ng hininga, ang sarap magpahinga sa piling ng Diyos. And that will be forever and ever. Let's pray.